Ang lakas ng OKC Thunder, pasok na sa semifinals. Lillard at Giannis, nagdomina. Semifinals rin ang bagsak. At Warriors trending ngayon ang paglapit sa Brooklyn Nets. Mas makakamura kumpara kay Butler. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng original shoes, New Curry 12, mabibili lamang sa halagang 5,100. I-click lamang ang link sa comment section. Giannis Antetokounmpo at Damian Lillard pinangunahan ng Bucks sa makapigil hiningang panalo laban sa kulang na Magic upang makapasok sa semifinals. Lumaban ang kulang na Magic nitong Miyerkules ng araw, ngunit sa huli, ang lakas nina Giannis at Lillard ay naging sobrang hirap lampasan. Ang all-star duo ng Bucks ay naghatid sa Milwaukee mula sa maagang pagkapag-iwan at pinigilan ang Magic sa dulo para sa panalo laban sa Orlando sa unang laro ng NBA Cup Quarterfinals. Naagaw ng Milwaukee ang panalo kahit pa sa matinding performance ni Jalen Suggs sa ika-4 na yugto na nagbigay sa Orlando ng kalamangan sa huling minuto. Ngunit kumamada si Lillard sa huling mga segundo upang pigilan ang pagtatangka ng Orlando para sa upset. Sa panalong ito, pasok na ang Bucks sa semifinal round sa Las Vegas, kung saan makakaharap nila ang mananalo sa pagitan ng New York Knicks at Atlanta Hawks sa Sabado. Ang team ng Magic na naglaro nang wala ang kanilang dalawang pinakamahusay na player ay natanggal sa NBA Cup play. Nakuha ng Magic ang kanilang pwesto sa knockout round ng NBA Cup kahit na karamihan ng kanilang mga laro ay nilaro nila nang wala si All-Star forward Paolo Banchero na na-injured. Pagdating sa knockout round, hindi rin nakapaglaro si breakout forward Franz Wagner na nagtamo rin ng injury nung kanilang huling laban. Para sa Magic, ang panimulang 5 ay sina Jalen Suggs, KCP, Goga Bitadze, Wendell Carter Jr. at Tristan De Silva. Sa malakas na suporta mula sa bench nina Moritz Wagner at Anthony Black, nagbukas ang Magic ng kalamangan at nanatiling kompetitibo sa laro. Ngunit ang dalawang pinakamahusay na player sa laro ay nasa panig ng Bucks at sila ang nagbigay ng panalo sa Milwaukee. Pinagsamang nag-score sina Antetokounmpo at Lillard ng sunod-sunod na points para sa Bucks mula kalagitnaan ng ikalawang quarter hanggang sa huling bahagi ng ikatlong quarter. Pinag-igting ng depensa ng Milwaukee ang laro sa ikatlong quarter upang makuha ang kalamangan papasok sa fourth quarter. Ngunit hindi pa tapos ang Magic. Naitay nila ang laro ng maraming beses sa huling quarter at nakuha pa ang kalamangan sa huling mga minuto. Gayunpaman, sumagot si Lillard sa pamamagitan ng mga crucial plays sa dulo, kabilang ang isang tres at layup, upang maibalik ang kalamangan at selyuhan ang panalo para sa Bucks. Pinangunahan ni Antetokounmpo ang Bucks na may 37 points, 7 rebounds, 2 steals, and 4 blocks. Nagdagdag naman si Lillard ng 28 points and 9 assists, habang naipasok ang lahat ng kanyang 10 free throws. Malaking tulong din si Bobby Portis Jr. mula sa bench na may 22 points, 10 rebounds, and 4 assists. Nalampasan ng Bucks ang kanilang medyo magulong laro kung saan nakagawa sila ng 16 turnovers. Sa kabila ng kanilang pagkakamali sa ball handling, nagawa nilang makuha ang panalo. Sa sumunod na laban naman, hinarap ng Dallas Mavericks ang Oklahoma City Thunder para sa quarterfinals ng NBA Cup nitong Miyerkules ng araw, umaasang mapanatili ang kanilang tagumpay laban sa OKC. Ang umuusbong na tunggalian ng dalawang team ay nagdagdag na naman ng panibagong kabanata sa larong ito. Nagsimula ang laro sa 8-0 run ng Mavs kung saan parehong nagpasabog ng tres sina Irving at Thompson. Hindi naman nagtagal ay sumagot si Shai Gilgeous-Alexander, umiskor ng unang 9 na puntos ng OKC bago nagpasok ng magkakasunod na tres si Lu Dort para makuha ang kalamangan. Ang depensa ng OKC ang naging malaking kwento ng first quarter kung saan pinilit nilang magtala ng 7 turnovers ang Dallas habang isa lang ang sa kanila. Ginamit ito ng Thunder upang makalayo sa laro at kunin ang kalamangan sa pagtatapos ng unang quarter. Sa ikalawang quarter, sinubukan ng Mavs na makabalik sa laro ngunit patuloy silang nahirapan dahil sa mga turnovers. Bagamat nakakapasok sila ng mga shots at nakakapagpababa ng kalamangan, hindi nila tuluyang nalampasan ang Thunder. Tinapatan naman ng depensa ng OKC si Luka Doncic, pinilit nilang iba ang mag-shoot para sa Dallas. Naging abala sina Naji Marshall at Quentin Grimes, ngunit muling tinamaan ng turnover ang Mavs na nagbigay ng pagkakataon sa Thunder na makashoot mula sa tres. Sa kabila ng mabagal na laro ni Luka Doncic at mga pagkakamali ng Dallas, nagawa nilang manatiling dikit sa laro pagdating ng halftime. Gayunpaman, nagpatuloy ang malakas na simula ng OKC sa ikatlong quarter na agad nagtayo ng 11-point lead.
Lumalim pa ang kalamangan ng Thunder sa gitna ng quarter nang mailabas si Doncic. Naging epektibo si Gilgeous-Alexander, nagpakita ng husay sa pag-atake at pagpuntos mula sa kahit anong posisyon. Sa huling quarter, mabilis na nagpakita ng buhay ang Mavericks. Bumaba ang kalamangan ng OKC sa 10 matapos ang sunod-sunod na tres ni Kyrie Irving. Pero mabilis ding nakasagot ang Thunder ng run para muling itaas ang kalamangan. Sa kabila ng ilang tres ni Klay Thompson at Luka Doncic, nanatiling matatag ang OKC na tinapos ang laro sa pamamagitan ng isang crucial na tres ni Lu Dort. Sa huli, nanaig ang Oklahoma City Thunder at tinalo ang Dallas Mavericks na ngayon ay natanggal na sa NBA Cup. Ang mahusay na pagganap ni Shai Gilgeous-Alexander ang naging susi sa panalo ng OKC, habang patuloy nilang pinahirapan si Luka Doncic at Kyrie Irving sa buong laro. Ang Mavs ay babawi sa kanilang susunod na laban sa loser sa pagitan ng Rockets at Warriors. Sa huling balita, may interes ang Warriors na makipag-trade para sa 3 player ng Nets. Patuloy na maghahanap ang Warriors ng posibleng pag-upgrade para sa kanilang starting lineup. At maaaring magbigay ng maraming solusyon ang isang team mula sa Eastern Conference. Ayon sa ulat ni Shams Charania ng ESPN nitong Miyerkules, nakatanggap ang Brooklyn Nets ng interes sa trade para sa mga forwards na sina Cam Johnson, Dorian Finney-Smith at guard na si Dennis Schroeder. Bukas na rin umano ang Nets sa exploratory conversations sa mga interesadong team, kabilang ang Warriors na nagpahayag ng interes sa 3 player na ito. Iniulat din ni Charania, ayon sa kanyang mga source, na naghahanap ang Warriors ng isang star player bago ang trade deadline sa Pebrero, partikular na isang playmaker at scorer. Isa sa mga posibleng target ay ang Miami Heat forward na si Jimmy Butler, na iniulat ni Charania na bukas sa posibilidad ng trade sa Golden State, pati na rin sa Houston Rockets at Dallas Mavericks. Bagamat mas magiging malaking hakbang ang pagkuha kay Butler kaysa sa mga nabanggit na player ng Nets, sina Johnson, Finney-Smith at Schroeder, ay maaari pa ring magbigay ng pag-upgrade sa rotation ni Warriors coach Steve Kerr. Si Johnson, na 28-year-old at posibleng pinaka-impluensyal sa 3, ay may average na 18.8 points, 4.3 rebounds, and 2.9 assists per game, na may shooting percentage na 48.8% from the field at nakakabilib na 43.4% from 3-point range in 23 games ngayong season. Si Finney-Smith naman ay may average na 10.6 points, 4.3 rebounds, and 1.8 assists per game, na may 46.5% from the field and 43.2% from 3-point range. Samantalang si Schroeder ay may average na 18.6 points, 3.0 rebounds, and 6.5 assists per game, na may shooting percentage na 44.8% from the field and 38.5% from distance. Hindi pa malinaw kung ano ang kailangang ibigay ng Warriors sa posibleng trade sa Nets. Ngunit makakatulong ang 3 player sa Golden State at malamang na mas mababa ang halaga kaysa kay Butler at iba pang superstar players na maaaring maging available. Ano ang masasabi nyo sa trade na to, mga kaibigan? On my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.